Welcome back to my channel. My channel, ang inyong mga kabay. Nagbabalik na naman tayo. Ang topic natin ngayon mga kabay sa hapon na to, magtatanim ako ng buto ng pipino at saka bagyo beans. Ito siya. Ito yung pipino natin. Tapos yung bagyo beans natin, ayan siya. Nabili ito namin sa mga kabay sa grocery. Di ko alam, binuksan ko na to kanina, excited ako. Excited ako kung ano yung buto ng bagyo beans. Ayun, bagyo beans nga, ayan o. Paano ko to yan o. Ayan o. Up, itatapon, ayan, bagyo beans. Ayan siya. Ayan yung bagyo beans natin. Up, tapon na naman. Yun, kita nyo ba mga kabay? Ayan ang bagyo beans natin. Yan. May nag-comment kasi sa natin dun sa sabi nila, hindi kayo ha, sila. Inubo tuloy tayo. Sabi kasi nila mga kabay, ang bagyo beans hindi sa mabubuhay dito sa sa Manila, lalo na dito sa Alabang, kasi nandito ako sa Alabang ngayon. Hindi daw mabubuhay mga kabay. Ito masusubukan natin. Yan, abangan nyo yung update nito. Yan, ipupunla muna natin. Tapos abangan nyo yung update. Tingnan natin kung hindi mabubuhay. At saka dito mga kabay, sabi ko nga magtanim din ako ng sayote. Kasi ang mga ganong kasi mga kabay, madalas sila talaga natin makikita. Tagaytay, Baguio, Parting Bicol, kasi may malamig din na lugar doon. Tapos Cagayan de Oro. Tapos sa amin sa Canlaon, Negros Oriental, doon talaga to nabubuhay yung mga ganito. Pero hindi naman totally sa amin mga kabay na malamig siya talaga na pagdating lang kasi talaga ng bandang alas 4 ng hapon, kahit summer mga kabay, malamig na talaga yung simoy ng hangin. Tapos madalas siya nagpapag, lalo na ngayon mga kabay. Yung asawa ko nga nagre-reklamo. Kasi taga Mindanao siya. Tapos nasa amin siya ngayon. Grabe daw yung lugar namin mga kabay, sobrang lamig daw. Kasi February talaga yung pinakamalamig. Kahit saan pagka February. Tapos pagdating naman ng tanghali, mainit naman siya. Bakit ito? Maganda pa rin yung mga gulay. Kaya ang gagawin natin, bakit hindi tayo magtanim nito ng nabubuhay sa malalamig na lugar? Subukan natin dito. Malay mo kaya natin, pagalingan na lang. Ang importante mga kabay yung lupa. Kasi yung lupa natin, maniwalat ka hindi, kahit saan mga kabay, acidic na yung lupa. Kasi yung nasubrahan natin paggamit dun sa mga matataba na Pero ngayon, kinultivate ko na siya. Tingin ko okay naman sa mga kabay kasi diniligan ko sa kanina. Bumababa naman yung tubig. Hindi katulad dati kapag sa ibabaw lang yung tubig, hindi siya bumababa. Kaya napagdesisyonan ko, ay itanim natin. Subukan natin kung magaling talaga si mga kabay. Okay? Dito nag-prepare na rin ako ng mga stick. Kasi bawat mamaya lalagyan ko ng stick. Yan. Iwan ko kung kasya to mga kabay. Tsaka grabe mga kabay yung ko dito. Yan kung nakikita nyo mga balag sa likod ko. Ayan yan. Grabe yan mga kabay. At saka mahinakot na naman ako kanina. Yung kawayan na yan. Yan sobrang dami. Yan, papakita ko sa inyo mamaya pagka mabak natin yung camera. Okay? Balikan ko kayo mga kabay. Huwag kayong aalis, hindi pa tayo tapos. 5 minutes later. Pasan-pasan ko dito sa village. Ayan sobrang haba. Yung kawayan natin. Ayan siya. Pero yun mga kabay kinarga ko yan. Pasan-pasan ko mga kabay. Tapos may mga dumadaan na sasakyan. Ito yung mga ko dito. Ayan yung may nakabalag na yan. Trellis kung tatawagin. Ayan yan, trellis. Ang ganda ng mga bahay dito. Yung trellis din yan. Diyan tayo nakapwesto. Kasi ito ilapit natin. Dito kasi tayo magtatanim. Ito yung ko, hindi ko pa nadiligan. Yan, kinultivate ko na to mga kabay. Yan siya.
punlaan na lang natin. Yan, binarita ko yung kanina mga kabay. Yan, nakabarita pa talaga yan. Yun, dito tayo magpunla. Yan siya, kasi nandito nga tayo sa village sa yan, may isang puno din na mangga dito, sobrang daming bunga mangga. Ay, hindi siya makuha, sayang, hindi siya makuha. Ayan, paano ba ito kunin? Yun, sobrang daming bunga. Yan siya, Yay. Yan, sobrang daming bunga mga kabayong. Yun, grabe yung mangga. Dito tayo. Nandito tayo sa hindi pa ako naglinis sakyan, kasi nga nandito tayo sa village. Uwi na? Mag-hi ka naman muna sa vlog ko. Grabe yan, taga-amin din yan mga kabay sa Gihulngan, Negros Oriental. Shout out. Shout out daw. Shout out sa mga Negros Oriental. Commute ka lang? Yan, dito kasi sa mga kabay, nagtrabaho sa dyan kanina. Yan, sana all, ganyan yung bahay, no? Ganda, Yun, dito kasi tayo sa mga kabay, sa village. Yan. Sige, tanim mo na. Itanim ko muna yung bagyo bin. Subukan ko itanim. Kaya siguro yan? Ayan. Ha? Ayan. Ikaw pa. Ka? Tanim ko muna. Huwag na yung pinagbabawal, Oo. Yan. Ay mga kabay, kasi yung taga-amin din. Dito lang din kami nagkakilala. Siyempre, marami talaga pumupunta dito mga kabay, kasi dito yung maraming trabaho. Yan, tanim na natin para maiayos na natin mga kabay. Yan, dito tayo magsimula. Punla na natin. Tapos yung pinakamalakas ko na guna, ito, yung guna natin, ayan, yan, kunin ko na yung buto ng bagyo beans. Okay. May natira. Sayang ditong dalawa. Yan, mag-umpisa na ako mga kabay. Yan mga kabay, umpisa na natin. Yan, butasan lang natin yung tapos ilalagay natin yung buto. Yan, ganito lang yung pag ng buto ng bagyo beans mga kabay. Kailangan talaga nating isa-isahin. Yan, dito. Tapos yung kabila mamaya. Yun. Subukan natin magtanim dito sa Manila mga kabay kung kaya mabuhay ang bagyo beans. Yun na nga, may na hindi daw kaya. Kasi ang bagyo beans sa lamig lang daw mabubuhay. Depende na yan kasi mga kabay sa pag-aalaga. Yan, dilipat ako sa kabila. Yan, sintro-sintro lang yung gagawin natin. Yan siya. Kailangan lang mga kabay diretso para kapag naglagay tayo ng balag, hindi rin tabingi. Itong lupa pala ito mga kabay, inano na natin yan, binungkalan natin ng barita yan. Kasi wala tayong asarol, lalong-lalo na wala tayong kalabaw. Ang kailangan lang talaga mga kabay, bungkalin natin yung para mawala yung pagiging acidic nung lupa natin. Kasi kapag hindi natin bungkalin mga kabay, pagka nagdilig tayo, yung tubig sa ibabaw lang, hindi siya bumababa. Yan, kailangan na natin talagang ayusin yung pagtamna natin, kasi sayang din yung pagod natin mga kabay pagka hindi natin hindi natin ayusin. Yan, ito tuloy-tuloy lang ang ating pagpupunla sa bagyo beans. Okay. Yan. Kukunin ko din yung mga kabay, yung buto ng pipino para maipunla din natin. Ito, tusukan ko muna. Yan siya. Para palatandaan mga kabay, kasi pagka nagdilig tayo, baka hindi natin masintro. Yan. Kailangan natin lagyan ng stick ng kawayan para diretso-diretso yung nyo mga kabay. Pag natin, pag didilig, diretsong-diretso yung natin sa mismong stick ng kawayan para malaman natin kung saan. Yun. Tapos kuha muna ako ng mga kabay, yung lagadera.
Kasi yung sa dulo mga kabay, may pipino na rin yan. Yun, diligan na natin para mag-react ang kanyang buto mga kabay. Madali siyang lumabas kasi ayaw niya rin na matagal sa ilalim. Pagka nadiligan kasi natin yung mga buto mga kabay, magre-react kasi kaagad dyan. Kaya madali lang kasi yan, naglagay tayo ng steak, madali lang natin matandaan kung saan natin pinunla. Yan, kuha muna ako ulit ng tubig. Grabe pala dito mga kabay, sobrang init ngayon. Yun. Kasi pagka wala talaga akong biyahe, nandito ako sa munting garden natin. Yan, pakantin luti ito mga kabay. Ginarden lang natin to. Yun. Kailangan talaga natin diligan tong mga buto natin. Tapos itong dulo, sabi ko nga sa inyo kanina, tinaniman din natin to ng pipino. Yun. Sa hindi pa nakakaalam, ang pipino, Tagalog, sa Bisaya, ano ba yun sa Bisaya? Cucumber. Yun. Tanim din tayo ng cucumber or pipino. Dito sa pinakadulo, itong dinidiligan natin pipino. Tapos dito banda, Baguio beans. Okay, tapos na tayo magdilig sa ano. O paano yung mga kabay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana huwag niyong kalimutan na paki-like, paki-share, pakipindot yung notification bell para pag may mga bago tayong upload na video, parati kayo naka-update.